Hi everyone, this is me, Marla Stani Vlog. Ayan, I'm from Hong Kong guys. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, I'm from OFW from Hong Kong. So, ayun. Thank you so much guys. Sana po ay samahin nyo ako sa aking 12 minutes ng aking video for today. Ayan, meron po tayong ita-topic for today. Ayan. Topic po natin kung paano po makakuha ng power of attorney dito sa Hong Kong. So, ayan po. Ako po ay 2 beses na po nag-process ng power of attorney. Yan, sa ating consulate, sa konsulado ng Pilipinas dito sa Hong Kong. So, ang una kong pinrocess dati guys ay ito yun. Bali, nung namatay po yung aking asawa ay umuwi po ako para mag-process. So, pinrocess ko lahat, GSIS, SSS, and lahat po ng mga claims ng aking maong asawa dahil hindi po siya maipaprocess ng aking mga in-laws or mga anak kasi nga ako yung legal wife, ako yung wife po, legal, di ba? Napaisip na kayo kung bakit nasabing legal. So, ayun. Nung una ay healthy na process na ako, nag-stay ako doon ng about 3 months or 4 months. Kasi humingi po ako ng vacation sa aking boss dahil ako ay moving on sa biglaang pagkawala ng aking mister. Ayan, so nahingi po ako sa kanya ng 6 months. Binigyan po nila ako ng 6 months and willing to wait po sila sa akin. And ayun, ngunit hindi ko na po tinapos yung 6 months kasi single mom. So grabe ang gastusin sa Pilipinas. So yung naipon ko ay babawas ng pabawas and walang pumapasok. So alam niyo na kung gaano kalaki ang gastusin sa Pilipinas daw po ba. So I think 3 or 4 months ako dun sa Pilipinas. So yung mga iba ay na-claim ko doon sa Pinas, pero yung mga medyo ano siya, malaking amount ay ano siya, naiwan ko na muna doon. So pinipare ko, nagpa-open ako ng bank sa aking anak and nag-open din ako ng bank para sa aking pag-receive ng pension at iniwan ko doon sa Pilipinas para pagpasok ko ay mga anak ko po ang makakakuha sa lahat po ng mga claims ko. So, ayun po, umalis po ako doon, hindi ko po nakuha yung mga major na claims sa aking pagkamatay ng aking asawa. So, ayun, pagbalik ko dito sa Hong Kong ay nagpagawa ako ng power of attorney na siyang inauthorize ko ang aking sister-in-law para siya ang mag-withdraw and mag-process ng mga chicken na kanyang matatanggap. At ito po ang aking ito po. Punta po kayo sa dito po kayo sa Hong Kong. Ito po ang consulate po ay located sa Admiralty sa United Center. Ayan. Nandun po ang ating consulate. Ayan. So punta kayo sa taas, magdala po kayo ng Xerox ng inyong passport and of course ang ating ID. Ayan po. And then bibigyan ka po nila, punta ka sa counter, magahan mo na lang po kasi online lahat po ang bali may QR code doon. Hindi ko alam kung parehas pa rin ang process. May QR code doon and then may pipilapan ka doon, then isasubmit mo siya and then pag na-receive na po ng counter and then tatawagin ka lang nila. So, napakadali po ngayon, hindi katulad ng dati, yung mga processing sa consulate. So, ayun nga. So, make sure pag-akyat mo, napasirox na lahat ang yung passport, ang yung ID. And then, punta ka dun sa counter and then sabihin mo kung ano yung claim na kukunin mo. Ayan. So, ang sinabi ko nga ay yung so, bibigyan ka po nila ng ganito, special power of attorney. Ayan po. And then, name, ganyan. Then, yung reason mo kung ano yung ipapalakad mo sa iyong ino-authorize na person. So, ang akin dati ay to claim the check and in cash issued by GSIS in my favor. Ganyan. To deposit the check issued by GSIS, number 2 yun, and at any bank in my favor. So, ayan. Inutusan ko po siya. And then, syempre, kung sino yung i-authorize mo, pangalan niya, ayan, yung hipag ko, yan, Belinda, ganyan. And then, yung age, and then, yung kanyang civil status, kung married or single, and then, yung kanyang address. At saka, syempre, yung una, yung isa, yung sa unahan, yung pangalan mo, at age, civil status, and yung address mo dito sa Hong Kong. And then,
kukuha po kayo ng dalawang witness doon. Doon ka na lang kumuha kung ready na po lahat. Make sure mo na ready ka na. And ayan, mayroon siyang 3 pipirmahan dyan. Yung isa is sa'yo, ikaw yung pipirma kung sino yung nagpa-process. And then kukuha ka ng dalawang witness. So ako ay friendly naman tayo. So kumuha na lang ako doon on the spot sa konsulado. And in-explain ko kasi may mga hindi mo maiwasan din yun na papipirmahin ka na siyempre tatanungin mo, di ba? So, hindi ganun kadali. So, ayun, explain ko kung bakit ako nagpapapirma. Ayan, dahil kailangan ko ng ganito, claim, ganyan. So, ayun, pumayag naman sila. So, okay na siya. And then, di okay na yun. Pag okay na, ay magbabayad ka po. Pupunta po kayo sa isang counter para magbayad. And then, babalik ka po after ng, I think 2 days or 1 day. Depende po kung ano. Bibigyan ka po nila ng schedule kung kailan makukuha yung iyong pre-process na papers. So, ganun lang po. And then, kukunin mo na yan. And, dalhin mo yung resibo na binigay sa'yo, yung payment na resibo mo. Then, okay na siya. And then, kung paano po magpadala, ay nasa sa inyo na rin yun kung kayo ay rush or hindi naman masyadong rush. Pwede nyo ipadala by mail sa by mail sa post office. Kung nagmamadali naman kayo sa LBC or GRS, ganyan. And sa akin, personally, yung akin ay hindi naman siya rush. So, pinadala ko siya by mail. So, sa post office po. And then, ikaw, magpipill up ka doon sa computer na rin. Ikaw magpipill up sa kanilang computer or tablet na rin din po doon. And, ipipill up mo doon yung address mo, yung pangalan mo, yung sender, yung kanilang phone number, and ayun, yung address, yung kilo, kung ilan yung kilo ng pinadala mo. And then, ayun, mamimili ka doon kung priority or regular or rush. Kung nanong ko doon sa counter kung ano yung mas mahal at mas madali. Ang pinakamahal nila is, ang kinuha ko is yung rush, and it took like 13 days po yun na bago makarating sa probinsya o doon sa inyo, sa bahay. So, ayun, ilagay mo rin yung phone number ng tatanggap, kung sino ang kukuha. And then, exactly sa akin ay wala pa atang, siguro I think 12 days, 10 days, 11 na ganyan, ay na-receive na po ng aking anak. So, makakatanggap ka po ng yung in-address na makakakuha sa Pilipinas ay makakatanggap ng email, Gmail, ayan, or kung wala siyang Gmail, yung phone number, may magtitik sa kanila na ang inyong papel ay nasa post office na ng inyong bayan. So, ayun, ng mga pang-10 araw na ay pinapunta ko yung anak ko sa post office kasi wala pa siyang nare-receive na text, kasi that time hindi ko siya makakontak nung pumunta ako sa post office. Hindi ko matanong yung kanyang Gmail address, so phone number lang po ang binigay ko. So nung pumunta siya doon ay wala pa daw. So ayun, mag-antay na lang ikaw, ganyan. And then hindi naman daw nag-text yung siya ang tumawag sa post office, sabi nila pala mo bukas, ganyan. So and then kinabukasan dineliver na sa bahay yung aking power of attorney. And for 13 days, ayan, eksakto siya na hindi na umabot ng more than 13 days sa probinsya, doon sa bahay. At niliber pa talaga sa bahay. So, ayun, okay na siya. And, ayan, madali lang po siya, guys. Pag pumunta ka ng consulate, i-make sure mo lang na kompleto ka lahat. And, para hindi ka na pabalik-balik. Kasi malayo yung panggagalingan mo, syempre, malayo sa oras. And, ang open kasi ng consulate natin ay Monday to Thursday. Sarado po sila ng Friday and Saturday. And mag-open lang sila ng Sunday ulit. So, ayun, diba? So, make sure na kompleto po lahat yung mga dadalhin nyo, inyong papeles.
So ayan, maraming salamat po sa inyong lahat guys, and I hope sana ay nakatulong kahit papaano ang ating tutorial. Simpleng ano lang to, tutorial. Kung may makalimutan ako, baka nakalimutan ko na talaga kasi medyo siguro mga 2 months na nang nag-process po ako. Ito yung ano, yung unang process ko. Hindi ko alam kung bakit nasa akin ang copy, pero parang I know, kasi ito ay pina-scan ko na lang sa Gmail ng aking hipag. Noon, pwede pa yung i-scan. Pero nitong pangalawang process ko, sa anak ko naman pinadala, ay sabi ng GIS, kailangan daw ay original copy. Makita nila yung red ribbon. So, ayun. In-email, ano ko siya, sinin ko by post office. So, ito pala, kaya pala mayroon akong copy ng original kasi by scan po siya. So, ayun. Thank you so much po sa inyong support kay Maris Tani Vlog, and sana po ay happy kayo and malayo sa anumang kapahamakan, at iniingatan po tayo ng ating Panginoong Diyos. So, ayan. Maraming salamat po. This is me, Maris Tani Vlog, signing off.